basta ganito, si Kuya Kurt talaga, deserve niya talaga na panoorin natin mga Pilipino at i-follow. Kakaiba siya na tatanging, hindi lang panauhin, kundi sana ay maging kasama natin bilang isang mamamayang Pilipino. Oh, di ba? Ay nako, ayaw ko umiyak dito sa vlog. Hey guys, my name's Kuya Kurt. I like to travel around the Philippines finding the hidden gems of Filipino cuisine and sharing it with you all. Ngayon, sa vlog na ito guys, may special guest na naman tayo dito. Siguro kilala nyo ito. Hello po! Sino-sino po ba sila? Proud to be here, Luchi Cruz. Ayun na ako guys! Si Luchi Cruz mismo! Sa usapang real, Luchi. Ay, shoutout na naman. So guys, sinasamahan niya ako. At tinuturuan mag-Tagalog. Ayun, para maging mas matatas, mas mahusay. Pero sa katunayan guys, dito tayo sa likuran ko, isang resto dito sa QC. Anong barangay na to? Barangay Bahay Toro. Oh! Oh, ka naman. May sumasig... Ay, hindi. Sabi ko ne, sikat eh. Basta pre! Nakita mo. So, ngayon, ipapakita ko kay Luchi kung ano yung ginagawa. Ay! Oh my God! Shout out! Grabe kayo. Ito yung dahilan kung bakit may traffic. Pasensya guys! Guys, ang saya dito. So, ano po ulit yung barangay? Barangay Bahay Toro. Barangay Bahay Toro. Project E, Quezon City. House of the Bull. Diba? Bahay Toro? House of the Bull. House of the Correct. Bull. So guys, susubukin natin itong karinderya na ito. So, ipapakita ko sa kanya kung ano yung talagang normal na vlog para sa akin. At para sa mga viewer ko, Luchi, paanong papanoorin nila yung mga interview nyo? Saan-saan kayo? Sa Usapang Real with Luchi at may ere rin kami sa The Filipino Channel Ayun. sa United States at sa Canada. Meron pa? Meron. Guys, abangan nyo ito guys. Mo. Abangan nyo next week. So siguro pasok tayo. Tignan natin kung ano meron sila. So, syempre alam nyo, sa mga turo-turo na ganito, hindi natin alam kung gaano katagal nag-anos niya yung ulam dito. So, hindi ka ba natatakot na baka Hindi naman. madayariya ka or anything like that? Pero ito yung trick. Kapaselan. Ito yung trick of the trade. Kung may gatas siya, huwag kainin mo yan sa katapusan ng araw, sa umaga lang. Katulad ng ginataang kalabasa, yung mga mas masarap yun sa umaga. Pero sa gabi, yung ginagawa ko lagi, tinatanong ko yung may-ari kung ano yung pinakamabenta nila, yung bestseller. At siguro yun na lang yung titikman ko. Anong pangalan po nila? K. So kayo yung nagbabantay dito ngayon sa Ellie Mac Eatery. Saan galing yung pangalan na yun, Ellie Mac Eatery? Pangalan po yung nakapatid po. Camille po siya. Ay, okay. Binaliktad lang. So, mahilig talaga yung mga Pinoy na binabaliktad. Parang ganun. Siguro, anong pinakamabenta nyo dito, Ma'am Kay? Halos lahat naman. Lubig naman. Tamang sagot yan, guys. Kung tatanungin ko kayo kung anong pinakamabenta, dapat sasabihin nyo lahat, di ba? So, anong meron tayo? May giniling? Wala. Ano po yan? May tortang talong, Chicken afritada. chicken afritada, may squid, Adobong pusit. Adobong Ito, pusit. paksiw na galunggong. dalunggong, This is sinigang na hipon. sinigang na hipon. Walang sabaw dyan. Nasaan yung sabaw? At tapos ito po. Igado po. Ay, ikaw ba yun? Apo. Siguro isang serving ng afritada nyo at isang serving ng sinigang. Sinigang. Ito yung... Ano ito ulit? Tinola po. Yung tinola na lang. Tapos si Luchi, anong gusto niyo po? Ito na lang ako. Ayun, dalawang order. Sige. Okay, siguro yun na lang. Okay na yun. Okay. Kuya Kurt, nagluluto ka ba? Paminsan-minsan, kung may recipe ako, So Oo. hindi ka rin marunong. marunong ako kung may recipe ako. Pero kung sa aking sarili, kung kailangan na ako ang bahala sa paggawa ng recipe, medyo wala akong skills dyan, wala akong kagalingan. Talagang kain ka lang. Kain talaga. Yan lang ang skill mo. Okay guys, so dito tayo sa loob ng resto, tawag El Mac Eatery. Bakit ganun yung nangyayari sa mga pangalan ng mga resto, mga kainan ng mga Pilipino, parang ginagawa nilang binabaliktaran? Binabaliktad. Para lang maiba.
Kasi kumisa yung mga pangalan, di ba? Pare-pareho na. So, para ma-distinguish yung isa, alam mo yun, medyo, it's a way to be creative, I think. Pero napansin ko, lalo sa mga pangalan ng mga businesses dito, inventive talaga kayong mga Pilipino. Ano yung tawag yan sa Tagalog when it's, ano yung salitang English dyan? It's, pun? Pun, oo. Anong pun sa Tagalog? Pun. Walang equivalent. Basta pun lang. Oo, It's more fun in the Philippines. Di ba? So, Lucy, kailan ba yung pinaka-last time na nakakain kayo sa loob ng karinderya? Siguro nung reporter ako, ang tagal na nun. Kasi syempre pag reporter, di ba? Kahit saan ka datnan, pag gutom, Doon ka lang. kain. Oo. Yung sa Tsaka syempre yung budget mo, di ba? Hindi naman Oo. kami pwede sa mga Thank you. restaurant Wow. ng mga halin. Woo! Ano to? Ay, init, di ba? So how many times do you do this? Para, Every day. So, 3 meals yung binabuo. Ay, hindi. Nagpa-vlog ako isang vlog kada araw. Paminsan 2. And then, ipapalabas namin sa YouTube usually the next week. So, medyo fast yung turnaround namin. Yes, Oo, ang balik. Kaya And tumaba ako how dito. many episodes do you churn out? Higit pa ng 600. Already? In the last 2 years. Oo. So, nakakadalawa ka a week or Ay, hindi naman once? dati, until last month, pang-araw. Pang-araw-araw yung Wow! upload schedule. Oo nga eh. Sipag. Ay, ano po to? Sa inyo? Halo-halo sa kanya. Ay, Lochi, meron tayong sinigang, Oo. tapos yung adobong pusit nyo, kasamang lumpia tugi. Okay, so may sinigang, may adobong pusit ba ito? Yes. Alam mo ba yung joke Adobong tungkol sa mga pusit? Ano? Lumalanggoy ang mga pusit ng ganito, di ba? So kung pusit ito, ano ito? Alam ko na yung joke na yan eh. Pusit? Ano nga? Opposite! Opposite! That's right, opposite. Opposite! Oo. Yan, I think that was the first joke na natuto ko bilang Na dito Pinoy. na pang Pinoy. Yung talagang, yung tawag namin doon sa amin is dad jokes. Kasi medyo corny talaga. Okay, Lucy, saan tayo mag-start? Ako nag-start Ay, na may ako. sabaw din. Oo. So guys, kung hindi Tinola. nyo alam, sa bawat karinderya, meron silang option of free soup. At yung soup na yon, siguro sabaw ng sinigang, pwedeng tinola. Marinig. Woo! Sarap ba? Sarap. May Maanghang. may lasa siyang tinola. Tinola to. Lucy, kwentaan nyo kami yung mga follower ko kasi siguro bago pa lang yung na nakilala nila kayo. Paano ba kayo nag-start sa journalist or sa journalism? Well, Kasi nag-reporter graduate kayo sa muna UP, ako. di ba? Yeah, nag-UP ako. Tapos nag-reporter ako. Pagkatapos, nung 1986, yung People Power Revolution, Ay, nagtrabaho ko sa American Broadcasting Corporation. Ay, wow. So, ABC? I was in the front lines, yes. Oo, nag-PA ako kay Peter Jennings. Talaga? I'm sure kilala mo yun. Peter Oo. Jennings? Yes, Wow! yes. Sikat na journalist yun. Nagpunta sila rito para coveran yun. Ganon ka-important yung event na yun. Kasi malaking event na yun. Of course, it's a People Powers Power. Revolution. Yeah, yes. So yun, tapos after that, syempre nagkaroon na ng freedom of the press. Oh, syempre. Kasi wala na si Marcos Sr. noon. So yun, bumalik yung ABS-CBN, GMA. So syempre, join ako doon. diba? Na-suspend ba sila sa... ABS? Yung- Nagsara yun. Oo Nagsara yun ba? ang panahon ni Ano ba? Marcos. Yeah. Wow. So nag-reopen yun. Yung- Ayun, so nagtrabaho kami doon. Yung panahon na yon during that time, yung People Powers Revolution, ano yung feeling ng mga masa dito? Ano yung, parang natatakot ba sila or medyo may sense of renewal, may sense of hope, parang gano'n? After People Power? Siyempre, biro mo, 20 years under the same president, no? Siyempre, happy. Oo. Alam mo, nag-cover pa ako ng ni Cory Aquino nung Ay, oo. humarap siya sa US Congress. Ay, oo nga eh. It was such a proud moment. Hindi ko makalimutan yun. Tapos, binasa ko tungkol sa 2016 election, Yeah. meron isang snafu sa debate. Kayo po ang naging bida ng debate dahil sa in the way that you handled
the debaters. Kasi parang yung hindi ko alam lahat ng mga detail, pero parang nasin or parang bumagsak yung mga rule. Tapos gently you reminded the participants kung anong-ano ang talagang dapat pina-follow nila. Kaya, Ano nangyari dyan? Bakit kayong naging well, star? okay, there were debate rules, and one of the rules was, syempre, no notes, right? Ay, oo. No notes. But apparently, there was some miscommunication, and one of the candidates brought, a stack full of folders. Folders with talagang taas. So, alin ba syempre, yun? nung nakita nung mga iba yung mga kalaban niya, galit. Ba't pinayagan mo yan? So ako naman, in-explain ko kung ano nangyari. Umiyak ko ng paumanhin na hindi kami nagkaintindihan. Pero nung mismong debate na, talagang I made sure to enforce the Oh, rules. syempre, kailangan. So kahit nung nilabas na niya yung folder, sabi ko talaga, oops! VP namin siya ron, VP B9. Miss VP, hindi mo pwede. And then after that, parang, so, fast forward hanggang ngayon, retired na kayo. Pero hindi talagang retired. Kasi meron din kayong mga gumagawa. Siyempre, anong- sayang naman yung skill. Diba? Anong nangyayari ngayon? Mga projects nyo, mga ini-research nyo. Well, kung minsan may mga workshop. Ay, meron ba? Nagtotalk ako. Para sa mga Seminar. journalist mga associations, parang journalists, ganon. Students. Tapos, but mainly this. Nag-guest lecture din kayo dun sa UP? No, not UP anymore. I taught there for about 2 years. But I think teaching is not for me. Hindi para sa'yo. Bakit? Hirap mag-check na mga test papers, na mga scripts, na pagod. Because that's what I used to do. So parang when you're teaching, and that's what you also do, parang feeling ko, dinoble ko pa yung trabaho ko, wag na. Because, as an investigative reporter, as a producer, I used to check scripts. So nung Mahalaga yun. nagturo ako, feeling ko, more checking! Ayoko na. Ayaw ko na. Yung, sa pag dumating na ang AI, Oo. paano maapektuhan yung journalist industry, yung journalism in general, dahil sa AI? Pati sa video at saka sa sulat. Yeah, there are some stories. May mga kwento, halimbawa, fire. Medyo may template na yan. Oo. Alam mo yon parang as fire stories go, may template na yan. Oo. So, sundin nyo na lang yan. Medyo ibahin nyo lang mga pangalan, of course, the facts. But when it comes to investigative, kailangan mo pa rin talaga ng human factor, I think, ha? Kasi yung AI naman, pagka-garbage in, garbage out din yan, di ba? Kung wala pa yun sa info, tao lang manggagaling. Sino mag-i-investigate, di ba? Tao. Kung wala. Hindi naman AI mag-i-investigate, di ba? So, tao pa rin na mag-i-investigate. So, that's how I look at it. Hindi pa rin mababago yun. I think. Pero meron din casualty. Lahat naman meron. Journalism dito sa Pilipinas ngayon, sino ba ang bagong Lucy Cruz? Meron ba? Kaya naman. Marami na. Marami na? Oo, marami naman. Sa tingin nyo, sino ba yung talagang bukod sa inyo? Ayoko mag-name kasi mga kaibigan ko lahat yan eh. Sino ang pinakamagaling na journalist sa buong Pilipinas? I think ang pinakamagaling right now talaga, without a doubt, si Jessica Soho, di ba? Ay, oo. Talagang respetado talaga yon. Yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina sa interview, as a foreigner dito sa Pilipinas, bago ang lahat sa akin. Lahat ng mga history nyo, yung pop culture. So, yung nabasa ko isang, siguro TikTok video yun. Pero nakita ko yung controversy ni Vice Ganda at saka si Jessica Soho. Oh, Noong yes. 2011 ba yun? O, para sa akin, kasi mahilig ako mag-chismis. Marites ka rin pala. Marites talaga ako. Hindi, tolits ka. Tolits ako. Oo. Basta hindi tungkol sa akin yung drama, mahilig ako mag-participate sa drama. So, lahat ng mga controversy dito sa Pilipinas, parang hindi ako natutuwa dyan, pero in-enjoy ko yung discovery at yung... Kasi siyempre, kung dito ako titira, dapat may alam ako mo. tungkol sa inyong kasaysayan, Tama. tungkol sa inyong lahat-lahat. So, it's very interesting to go through this parang transformation of a foreigner living in Manila, kung baga isang pusong Pinoy na just learning to ma-absorb yung culture. Pero natatangi ka talaga. Oo Kasi ba? hindi naman,
Wala, ikaw lang yata ang ganyan. Yung talagang nag-e-effort Oo. na alamin ang Parang wala. history namin. Parang meron din. Talaga. Kasi ano ba yung kanta na yun? Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Ay, alam na. Huwag kang mahihiya. Sinong kumanta noon? Kung Si ang ilong mo ay pango. Tayo'y sinilang. Gusto ko na yung... Alam niyo, narinig ko yan yung kanta na yun sa mission. I Habang see. missionary ako. So parang nandyan siya sa utak na tatak. Oo. Tama ba yun? Tama. Imprinted sa ulo. Oo. Natatak sa ulo ko. Naitatak. Naitatak. Ano ba yung nangyari sa buhay niyo na sabi niyo, grabe, mahilig talaga ako sa journal. Wala, O sa parang- storytelling talaga. Mahilig ako magkwento. Ayun. Oo. Yung pagka-chismosa rin ako. Marites din ako. By nature. Kasi yung Oo, journalism, totoo. it's like chismis but with facts. Yes, of Diba? course. Ay, ano pa ba naman yun, di ba? Kung anong pinag-usapan ng mga tao, kung ano yung pinaka-latest, di ba yan ang balita? Oo. Oo, pero yun nga, hindi naman kami, ang difference lang siguro, hindi kami gumagawa ng balita na tungkol sa mga personal na buhay ng mga tao na dapat naman privado na, di Oo. ba? Dapat lang. Oo, so ang kinakalkal namin, mga politiko, syempre, dahil yung mga namumuno sa amin, dahil syempre sila yung gumagamit ng tax namin, di ba, ng mga buwis. So, kailangan malaman namin, anong ginagawa niyo sa pera namin. Dapat lang. Oo. The yun transparency. Yun lang naman talaga ang trabaho ng journalist. Sabi nga nila, bakit ba yung mga news laging palaban, laging bad news? Sabi ko, ay talagang adversarial kami, di ba? Trabaho Kailangan- namin yan eh. Kung wala kayo, Oo. sino yung nag-aaway, sino yung Oo, naglalaban? kami nag-check, di ba? Kasama kami Check sa the check power. and balance, yes. Kung may isang piraso ng payo kayo para sa mga bagong journalist or para sa mga netizens, yung mga nanonood ngayon kahit para sa entertainment lamang, ano yung talagang biggest piece of advice para sa mga nanonood ngayon tungkol sa mga nangyayari dito sa Pilipinas ngayon? Well, kailangan talaga, importante yung ang pinaka-una ay accuracy, no? Talagang kailangan i-double check nyo yung i-report nyo. At kailangan yan, hindi lang isa ang source nyo. Dapat laging Multiple two-source attribution lagi, di ba? Para alam mo kung niloloko ka lang nitong isang to or mali siya, di ba? Yun, number one, accuracy. Tapos dapat talaga as much as possible, wala kang pinapanigan. Ayun. Wala kang kinikilingan. Dapat nandun ka lang, sinasabi mo lang kung ano nangyari, factual. So, dapat klaro yon. At pangatlo, dapat naman yung nire-report mo, meron namang, kumbaga, may pangkalahatang kabutihan. Hindi yung parang meron lang partikular na tao na nakinabang doon. Hindi pwede. Dapat may pangkalahatang pakinabang ang mga manonood, ang mga Pilipino in general. Maganda yun. Oo, yun lang. Ay, galing. Oo. Tapos, yung pinakahuling tanong ko, nakita nyo na yung mga vlog ko kung saan nagbibigay kami ng mga tip Oo. sa mga karinderya. Yes. So, may tip ako dito para sa kanila. Oh, sige. Pero okay, kung kayo ang bahala sa pagpasa. Ito. Oh, secret guys. Okay. So ito yung tip para sa kanila. Okay. 5K yun. So ito Okay. yung konting tulong para sa restaurant. Ito yung para sa staff, para sa may-ari. So kayo ang bahala sa Ay, pag-abot. ikaw na, wag Dapat ako. kayo kasi Hindi, mas magaling kayo magtagalog. Nahihiyaan ako. Ay, ayoko na. Lalo na ako. Alam mo kami mga journalists, hindi kami nagbabayad. Ay, Unethical sa amin yun. Oo nga. Oo, whether Kahit magbayad yun, or ayun. tumanggap. Okay, Lalo ako na na lang. pag tumanggap. Oo, dapat ikaw yun. Tay, makara po yan sa amin. 270. So, Tay, may konting tip kami para sa inyo. Keep the change po, may 5K. Oh, diba? Para sa inyong lahat. Sige, kunin nyo na. Oh, yan. Siyempre, ito galing sa mga amo ko, yung mga viewer ko. Ayan, Siyempre, diba? nagbabahagi Ang kami ng kita sa inyo, yung mga masipag na karinderya staff, karinderya owners. So, palapakan natin sila, guys. Yay! Okay, Lucy, anong last words nyo? Meron pa?
Basta ganito, si Kuya Kurt talaga, deserve niya talaga na panoorin natin mga Pilipino at i-follow. Ay, naku. Kakaiba siya na tatanging, hindi lang panauhin, kundi sana ay maging kasama natin bilang isang mamamayang Pilipino. Oh, di ba? Thank you. Ay, nako. Ayaw ko umiyak dito sa vlog. Salamat po. Thank you sa Thank you. inyong Thank pagsasama sa vlog na ito. Guys, hanapin nyo lahat ng contents ni Lucci. Nasa YouTube, nasa Filipino TV. Usapang Real with Lucci. Ayun guys, maraming salamat sa inyong lahat sa support nyo. Hanggang sa susunod, ako si Kuya Kurt kasamang Lucci. Cruz Valdez sa Usapang Real with Lucci at kay Kuya Kurt. Ang galing! Thanks guys, kain kwento, kita kits.